Isang araw po, ma'am, na tumawag ang tatay niya, na una tumawag sa akin, former President Duterte. Sabi niya sa akin, sabi niya, kwento kami ng kwento, ganyan. Sabi ko, wag mong kalimutan ha, tawagan mo si Veronica pagkatapos ng tawag natin. Sabi niya, wag na lang kasi emotional ako pag si Veronica ang kausap ko, pag si Kitty ang kausap ko. So, sabi ko, hindi, ano lang yung pag-uusapan nyo, yung ikikwento niya, yung about kay Mira, yung party nila, yung birthday party nila. Yun lang yun. Sabihin mo na lang, ipaintindi mo na lang na ganon, na hindi ko kaya pag siya ang kausap ko, emotional ako. Ilang beses ko, iniiba ko na naman ng topic, tapos balik ulit ako sa ganon, tawagan mo. Hindi. Nung hindi ko na pagkatapos ng conversation namin, tinawagan ko kagad ang anak ko. Hagulgol na ako, sabi ko, nak, sorry talaga. Kasi sabi ng papa mo, hindi daw niya kaya kung ikaw ang kausap niya, emotional daw siya. Sabi niya, intindihin na lang daw natin na siya ang nasa loob. Humagulgol talaga ako ng pinakamalakas na gulgol na nagawa ko kasi ako lang mag-isa sa kwarto. Sorry sa anak ko. Pero noon habang nag-uusap kami, sabi niya, ma, sandali lang ma, may tawag. Buti na lang, tinawagan niya. Tatay niya. Tinawagan siya ng tatay niya. So nag-usap sila. Kanina din schedule namin na while nasa sasakyan kami, tumawag una kay Kitty, sunod sa akin, nag-usap sila. Sinabihan siya, mag-aral ka. Kinwento ni Kitty yung kanyang, yung nandun siya sa rally, ginagawa daw niya para sa kanya.